Nanginginig ang kamay ni Liana habang hawak ang ballpen. Nakatutok iyon sa isang espasyo sa ilalim ng makapal at mamahaling papel. Sa tabi ng pangalan niya na nakaimprenta ng napakalinaw, Liana Reyes. Sa ilalim niyon ay ang pangalan ng lalaking nasa harap niya ngayon, Rafael de Alva. Isang pirma. Isang pirma lang at ang buhay niya ay hindi na magiging sa kanya. Ang kalayaan niya ay magiging isang alaala na lang. Ito na ang katuparan ng isang kasunduan na parang isang sentensya. Para ito kay Itay, sabi niya sa sarili. Ang mga salitang iyon, ang tanging nagpapatatag sa nanginginig niyang kalooban. Para sa utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis, ngunit mabigat na galaw, nilagdaan niya ang kontrata. Ang itim na tinta ay tila isang mantsa, isang permanenteng marka ng kanyang kapalaran. Tapos na. Okay, malamig na sabi ng lalaki mula sa kabilang dulo ng napakalaking mesa na gawa sa mahogany. Hindi man lang nito tiningnan ang ginawa niya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa malawak na tanawin ng Hacienda de Alva mula sa bintanang salamin sa likod nito. My lawyer will handle the rest. Manang Rosa will show you to your room. Tumayo si Rafael de Alva. Inaayos ang kanyang mamahaling suit, isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ni hindi siya nito binigyan ng kahit isang sulyap. Para sa kanya, si Liliana ay isa lamang transaksyon na katatapos lang isara. Kanina lang, habang ang sasakyan ay dahan-dahang tumatahak sa kahabaan ng daan papasok sa hasyenda, hindi mapigilan ni Liana ang mamangha. Ang mga puno ng akasya sa magkabilang gilid ay yumuyuko na parang mga sundalong nagbibigay pugay. Sa malayo, natatanaw niya ang mga plantasyon ng kape at tubo na tila walang katapusan. Ang mansyon sa dulo ng daan ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na naipon sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit nang bumaba siya ng sasakyan at tumapak sa marmol na sahig ng entrada, ang pagkamangha ay napalitan ng panlalamig. Ang hangin sa loob ay tila mas mabigat, mas malamig. Ang bawat miwebles ay mamahalin, ang bawat palamuti ay masining, ngunit walang init, walang buhay. Isa itong magandang kulungan. Dinala siya sa opisina ni Rafael. Doon, sa harap ng lalaking may mga matang singlamig ng yelo, sinabi nito ang mga patakaran. Simple lang ang gusto ko, Miss Reyes, sabi nito. Ang boses ay direkta at walang emosyon. You will act as a mother to my 4 children. You will take care of them, attend school meetings, and maintain the public image of a complete family. Sa mata ng lahat, asawa kita. Ngunit sa loob ng bahay na ito, tumigil ito sandali at tinitigan siya. Ikaw ay narito para sa mga anak ko, hindi para sa akin. Malinaw ba? Tumangulang si Liana, hindi magawang magsalita. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng opisina, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan yon. Hindi siya asawa, isa siyang empleyado, isang binayarang tagapag-alaga na may singsing sa daliri. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagpapahirap. Nakaupo si Liana sa isang dulo ng mahabang hapagkainan, katapat ni Rafael. Sa pagitan nila ay ang 4 na bata, ang 4 na dahilan kung bakit siya naroon. Sila ang kanyang magiging mga sumpa. Si Angelo, ang panganay na lalaki, ay mga 15 taong gulang. Mula nang umupo sila, hindi nito inaalis ang masamang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagdududa. Ang kambal na babae, sina Sofia at Chloe, ay mga 11 anyos. Si Sofia ay tahimik lang. Pinagmamasdan siya na parang isang kakaibang insekto. Pero si Chloe, ang mga ngisi nito ay puno ng pang-aasar. Habang nagsasali ng tubig ang isang katulong, sinadya nitong banggain ang braso nito
dahilan para matapon ang malamig na tubig sa bestida ni Liana. Oops, sorry po, sabi ni Chloe. Pero ang tawa ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Walang sinabi si Rafael. Nagpatuloy lang ito sa pagkain na parang walang nangyari. Ang bunsong si Lia, marahil 6 na taong gulang, ay nakayuko lang buong gabi. Hindi nito tinitingnan ng sinuman, abala sa paglalaro sa kanyang pagkain. Ngunit ramdam ni Liana ang takot na bumabalot sa munting katawan nito. At nariyan si Isabel de Alva, ang pinsan ni Rafael. Isang babaeng may perpektong ngiti at mga matang tila may tinatagong apoy. Siya ang unang bumati kay Liana pagdating niya. "Welcome to the family, Liana," sabi nito kanina. Ang boses ay matamis, ngunit ang haplos sa braso niya ay malamig. "I hope you find your place here." Ngayon, sa hapagkainan, nakita ni Liana ang isang mabilis na kindat ni Isabel kay Chloe pagkatapos ng insidente sa tubig. Naintindihan niya agad. Ang babaeng ito ang konduktor ng orkestra ng pagkamuhi laban sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, na tila tumagal ng isang kawalang hanggan, agad na umalis ang mga bata. Naiwan si Liana kasama si Isabel. "Pagpasensyahan mo na ang mga bata," sabi ni Isabel na may pekeng pag-aalala sa boses. "They're just very protective of their father at namimiss pa rin nila ang kanilang ina. Mahirap palitan ng isang taong perpekto. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Liana." Isang matandang katulong, si Manang Rosa, ang naghatid sa kanyang silid. Ang kwarto ay napakalaki, mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. May sarili itong banyo at isang balkonahe na may tanawin ng hardin. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng karangyaan, pakiramdam niya ay sinasakal siya. Isinara niya ang pinto at sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang katawan ay nanginginig. Ano itong pinasok niya? Kakayanin niya ba ito? Maya-maya, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Nag-aalangan siyang tumayo. Pinunasan ng kanyang mga luha. Sino kaya yon? Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Nakatayo sa labas ang bunsong anak, si Lia. Mahigpit nitong yakap ang isang luma at medyo punit na manika. Nakatingala ito sa kanya. Ang mga mata ay malaki at puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Liana. Nagsalita ang bata sa isang boses na halos pabulong. "Ikaw po ba yung masamang babae?" Natigilan si Liana sa tanong ng bata. Ang mga salitang yon, kahit pabulong, ay tumama sa kanya nang mas malakas pa sa isang sampal. Mula sa bibig ng isang inosenteng anghel, narinig niya ang hatol ng buong pamilya. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Pilit siyang ngumiti kahit nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Hindi, iha," mahina niyang sagot. "Hindi ako masamang tao." Tinitigan siya ni Lia. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Pagkatapos ng ilang sandali, walang imik itong tumalikod at naglakad palayo. Yakap-yakap pa rin ang manika nito. Iniwan si Liana na nakaluhod sa pasilyo, mag-isa. Kinabukasan nagpa siya si Liana na hindi siya magpapatalo sa takot at kalungkutan. Kung naroon siya para sa mga bata, gagawin niya ang lahat para sa kanila. Gumising siya ng mas maaga kaysa sa lahat. Pumunta siya sa kusina at sa tulong ng isang kusinerang nag-aalangan, naghanda siya ng almusal. Gumawa siya ng pancakes at para sa mga bata, nilagyan niya ito ng mga ngiti gamit ang chocolate syrup. Isang maliit na bagay, isang maliit na pagsubok na magdala ng kaunting saya. Isa-isang dumating ang mga bata sa hapagkainan. Kasunod si Isabel. Nakita ni Liana ang panandaliang pagkislap ng interes sa mata ni Sofia nang makita ang pancakes. Ngunit bago pa man may makapagsalita, kinuha ni Chloe ang kanyang platito. "Ano to?" "Pambata," sabi nito na may halong pandidiri. Sa isang mabilis na kilos, itinulak nito ang plato sa gilid ng mesa.
Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Kumalat ang pancake at basag na pinggan sa mamahaling sahig. Natahimik ang lahat. "Chloe!" Saway ni Isabel, ngunit walang bigat ang kanyang boses. May isang munting ngiti sa gilid ng labi nito na agad ding nawala. Hindi umimik si Liana. Huminga siya ng malalim. Kumuha ng basahan at dustpan mula sa isang katulong na natataranta at siya mismo ang lumuhod para linisin ang kalat. Sa bawat piraso ng basag na pinggan na pinupulot niya, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang galit ni Angelo, ang pagkaawa ni Sofia, ang tagumpay ni Chloe, at ang malamig na pagmamasid ni Isabel. Buong araw, naramdaman ni Liana ang pader na lalong tumataas sa paligid niya. Ang mga katulong na dati magalang na bumabati sa kanya ay umiiwas na ngayon ng tingin. Nagbubulungan sila kapag dumadaan siya. Narinig niya ang isang usapan sa pagitan ni Isabel at ni Manang Rosa, ang mayordoma ng bahay. "Kawawa naman si Liana, Manang," sabi ni Isabel sa isang boses na puno ng pekeng awa. "Galing kasi sa hirap, kaya siguro hindi sanay sa ganitong buhay. Kailangan natin siyang pagpasensyahan." Iyon pala. Iyon ang lason na ikinakalat ni Isabel. Hindi siya ang bagong senyora. Isa siyang pulubi na pinalad. Isang dayuhang dapat kaawaan at pagdudahan. Sa hapon, para makatakas sa nakakasukang pakiramdam, sa loob ng mansyon, naglakad-lakad si Liana sa malawak na hardin. Nakita niya ang mga bata na naglalaro malapit sa isang fountain. Si Angelo ay nagbabasa sa isang bench habang ang kambal ay naghahabulan. Si Lia naman ay tahimik na pinupulot ang mga nahulog na bulaklak ng bougainvillea. Habang pinagmamasdan niya si Lia, napansin ni Liana ang isang bagay na nagpaalarma sa kanya bilang isang nurse. Bahagyang naninilaw ang kulay ng balat ng bata at may kaunting asul sa paligid ng mga labi nito. At ang paghinga nito, mabilis at mababaw. Bigla, habang tumatakbo para habulin ang isang paru-paro, huminto si Lia. Napahawak ito sa dibdib. Ang mukha ay nagpapakita ng hirap. Bago pa man makakilos ang sinuman, ang instinto ni Liana ang nanaig. Tumakbo siya papalapit. "Lia, anong nararamdaman mo?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi po ako makahinga," hirap na sabi ng bata. "Angelo, tulong!" Sigaw ni Chloe. Sa wakas ay napansin ang nangyayari. Pero si Liana ay kumikilos na. Maingat niyang inalalayan si Lia na maupo sa damuhan. Tinitiyak na hindi ito nakahiga. Kinapa niya ang pulso nito, mabilis at mahina. Tiningnan niya ang mga daliri nito, may bahid ng kulay ube. Cyanosis, isang malinaw na senyales ng kakulangan ng oxygen. "Lia, makinig ka sa akin. Huminga ka ng dahan-dahan, kasabay ko." Utos niya sa malumanay na paraan. "Gayahin mo si Ate Liana." Nagsimula siyang huminga ng malalim at mabagal at sinubukan ng bata na gayahin siya. Nang biglang, isang malakas na braso ang humablot kay Lia palayo sa kanya. Si Rafael. Nakatayo ito roon. Ang muka ay isang maskara ng galit. Binuhat nito si Lia na parang isang babasaging manika. "Anong ginagawa mo?" Sigaw nito sa kanya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. "Sir Rafael, nahihirapan po siyang huminga. Tinutulungan ko lang. Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko." Putol nito sa kanya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Binalingan nito ang natatarantang si Angelo. "Dalhin mo ang kapatid mo sa loob. Tawagan ang doktor niya. Ngayon na." Mabilis na kumilos si Angelo. Kinuha si Lia mula sa mga braso ng ama. Naiwan si Liana. Kaharap ang nagngingit-ngit na si Rafael. "Sino ka sa tingin mo?" sabi nito. Ang mga matay nag-aapoy. "Hindi ka doktor. Hindi ka miyembro ng pamilyang ito. Isa ka lang babaeng binayaran ko para magpanggap. Huwag na huwag mong kalilimutan ang lugar mo." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ito at nagmarcha pabalik sa mansyon. Iniwan si Liana na nakatayo sa gitna ng hardin.
Ang puso ay durog na durog gabi. Nakakulong si Liana sa kanyang kwarto, hindi na bumaba para maghapunan. Para saan pa? Ang bawat pagsubok niya ay nauuwi sa kabiguan. Ang bawat pag-abot niya ay tinatabig palayo. Marahil, tama si Lia. Marahil para sa kanila, isa nga siyang masamang tao. May kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong niya. Walang gana. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa. May dalang isang bandehado na may lamang isang tasa ng mainit na tsa at ilang biskwit. Inilapag nito yon sa maliit na mesa. Walang imik na pinanood ni Liana ang matanda. Akala niya, isa na rin ito sa mga humuhusga sa kanya. Nang paalis na si Manang Rosa, huminto ito sa may pinto. Hindi ito lumingon nang magsalita ito sa isang mahinang boses, sapat lang para marinig ni Liana. Huwag kang susuko, iha. Kailangan ng mga batang yan ng totoong ina. Gabi na ngunit gising pa rin si Rafael sa kanyang opisina. Nakatitig siya sa labas ng bintana, sa kadiliman na bumabalot sa kanyang hasyenda, ngunit hindi ang tanawin ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang eksena sa hardin kaninang hapon. Ang takot sa mukha ni Lia, ang galit na bumalot sa kanyang puso, at ang ekspresyon sa mukha ni Liana nang sigawan niya ito. Isang pinaghalong gulat, sakit, at pagkalito. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Tama lang ang ginawa niya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Mula nang mamatay ang kanyang asawang si Maria, iyon na ang naging sentro ng kanyang buhay. Control. Ang pagkontrol sa lahat ng bagay para walang masamang mangyari ulit. Ang pagdating ni Liliana ay isang pagbabago sa kontroladong mundong iyon at iyon ang kinatatakutan niya. Bumuntong hininga siya at umupo sa kanyang silya. Isang ugali na ang pagsuri sa mga security camera bago matulog. Ito ang kanyang paraan para matiyak na ang lahat ay ligtas, na ang bawat sulok ng kanyang bahay ay payapa. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kuha, ang pasilyo, ang hagdanan, ang mga pinto ng kwarto ng mga bata. Lahat ay tahimik. Nang ilipat niya ang kamera sa sala, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. May ilaw na bukas at may isang taong nakaupo sa sofa, si Liana. Kumunot ang noo ni Rafael. Anong ginagawa nito sa baba ng ganitong oras? Agad na pumasok sa isip niya ang pagdududa. Nilapitan niya ang monitor, pinalaki ang imahe, at doon nakita niya ito. Hindi ito naglilibot o may kinakalkal. Nakaupo lang ito, at sa kanyang kandungan ay ang lumang manika ni Lia, ang manikang sinira ni Chloe noong isang araw. Sa kamay ni Liana ay isang karayom at sinulid. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampshade, maingat at matiyaga niyang tinatahi ang punit na braso ng manika. Pinanood siya ni Rafael sa loob ng halos isang oras. Pinanood niya ang bawat tusok ng karayom, ang bawat haplos sa ulo ng manika, na parabang ito'y isang tunay na pasyente. Walang bakas ng galit o sama ng loob sa mukha ni Liana. Tanging pag-aalaga at kalungkutan. Nang matapos ito, maingat niyang inilapag ang naayos na manika sa isang mesita sa gilid, kung saan madali itong makikita sa umaga. Pagkatapos ay tahimik itong tumayo at bumalik sa kanyang silid. Naiwan si Rafael na nakatitig sa monitor. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Pagkalito. Bakit nito ginawa iyon? Matapos ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya? Hindi ito bahagi ng kanilang kasunduan. Hindi ito nakasulat sa kontrata. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Ang imahe ni Liana na nagtatahi ng manika ay nakatatak sa kanyang isipan. Tumayo siya mula sa kanyang opisina at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Isang bagay ang nagtulak sa kanya na dumaan sa kwarto ni Lia. Gusto lang niyang tiyakin na mahimbing ang tulog ng kanyang bunso. Nang malapit na siya sa pinto,
may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang boses. Huminto siya. Nagtago sa dilim ng pasilyo. Ang pinto ng kwarto ni Lia ay bahagyang nakabukas. At sa siwang ay nakita niyang nakaupo si Liana sa sahig, sa labas lamang ng silid. Nakasandal ito sa pader, nakatingin sa natutulog na si Lia mula sa malayo, at kumakanta ito, pabulong. Isang pamilyar na himig, isang uyayi na matagal na niyang hindi naririnig. Tulog na, bunso kong mahal. Biglang nanikip ang dibdib ni Rafael. Tila may isang kamay na humigpit sa kanyang puso. Ang kantang iyon ang kantang laging kinakanta ni Maria para kay Lia noong sanggol pa ito. Walang ibang nakakaalam ng kantang iyon. Paano? Napasandal siya sa pader. Isang alaala ang biglang bumaha sa kanyang isipan. Ang imahe ni Maria, nakangiti habang pinapatulog si Lia. Ang boses nito ay puno ng pagmamahal. Ang init, ang kaligayahan, ang pakiramdam ng isang buong pamilya. Lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap. At ngayon, sa katauhan ng isang estranghero, muli niyang narinig ang himig ng nakaraan. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw kay Liana. Natigilan ito. Nawala itong karapatan. Ngunit hindi niya magawa. Ang tanging nagawa niya ay tumayo roon sa dilim. Nakikinig. Habang ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Kinabukasan, sa almusal, kakaiba ang katahimikan. Mas mabigat kaysa dati. Dumating si Liana, mukhang pagod ngunit pilit na ngumingiti. Hindi ito tumingin sa direksyon ni Rafael. Kasunod niyang pumasok si Lia. Sa mga kamay nito ay ang manika. Buo na, malinis, at parang bago. Naupo ito sa kanyang silya at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating si Liana, tiningnan nito ang babae ng diretso sa mata. At pagkatapos, isang maliit na himala ang nangyari sa mansyon ng mga De Alva. Ngumiti si Lia. Isang maliit, mahiyain, ngunit totoong nangiti. Natigilan si Isabel, bahagyang nanigas ang pagkakahawak sa kanyang tasa ng kape. Si Chloe ay napanganga. Maging si Angelo ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang pagkain, bakas ang pagkagulat. Ngumiti pabalik si Liana, isang ngiting puno ng init na tila nagbigay ng kaunting liwanag sa malamig na silid kainan. Pinanood ni Rafael ang lahat ng iyon. Ang isang simpleng ngiti ay tila isang malakas na alon na gumambala sa kalmadong tubig ng kanyang pag-iisip. Ang babaeng ito, may kakaiba sa kanya. Tumikhim si Rafael, binali ang katahimikan at nakuha ang atensyon ng lahat. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit ang tono ng kanyang boses ay bahagyang nagbago. Mrs. De Alva, sabi niya. Ginamit ang apelyido sa kauna-unahang pagkakataon. May company anniversary party sa Biyernes. I expect you to be there. Maghanda ka. Nagulat si Liana sa biglaang utos, ngunit mabilis ding nakabawi. Tumango siya. Masusunod po, sir. Pagkatapos ng almusal, nang paakyat na si Liana sa kanyang silid, nilapitan ni Isabel si Rafael. Ang mukha nito ay nagpapakita ng isang perpektong timpla ng pag-aalala. Kuya Rafael, malambing niyang sabi, hindi ka ba nagtataka? Tiningnan siya ni Rafael. Nagtataka saan? Parang ang bilis naman niyang nakuha ang loob ni Lia. Bulong ni Isabel, sapat lang para marinig nilang dalawa. I'm just worried for you. Para sa mga bata, baka may iba siyang motibo. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga buto ng lason na itinanim sa isipan ni Rafael. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina ay biglang nilamig. Tiningnan niya ang hagdanan kung saan nawala si Liana at pagkatapos ay tumingin siya sa nag-aalalang mukha ng kanyang pinsan. Ang pagdududa, ang kanyang matagal ng kasama ay muling bumalik, mas malakas, mas mapanlinlang.
Ang gabi ng party ay dumating na parang isang bagyong papalapit. Para kay Liana, ito ang kanyang unang malaking pagsubok sa harap ng mundo ni Rafael. Isang mundo ng mga pekeng ngiti, matatalas na tingin, at mga sikretong ibinubulong sa likod ng mga pamaypay. Habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang silid, halos hindi niya makilala ang sarili. Tinulungan siya ni Mana ng Rosa na pumili ng damit. Hindi ito bago o gawa ng isang sikat na designer. Isa itong simpleng itim na bestida na gawa sa seda, na ayon sa matanda ay pagmamay-ari pa ng ina ni Rafael. Mas babagay ito sa'yo, iha, sabi nito. Ang tunay na ganda ay hindi kailangang sumigaw. Ang bestida ay yumayakap sa kanyang katawan sa tamang mga lugar. Simple, ngunit may angking gilas. Ang kanyang buhok ay nakapusod sa isang eleganteng paraan na may ilang hibla na hinayaang lumaylay sa kanyang mukha. Ang tanging alahas na suot niya ay isang pares ng maliliit na hikaw na perlas at syempre, ang malamig na singsing sa kanyang daliri. Ito ang kanyang kasuotan, ang kanyang maskara. Ngayong gabi, hindi siya si Liana Reyes, ang nurse mula sa probinsya. Siya si Gingshak Liana de Alva. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa engrandeng hagdanan, lahat ng usapan sa ibaba ay tila huminto. Naramdaman niya ang daan-daang matang nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang kanilang paghuhusga. Sa paanan ng hagdan, naghihintay si Rafael. Nakasuot ito ng isang perpektong tuksedo, ang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong silid. Sa isang saglit, nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Liana ang paghinto ng paghinga nito. Ang malamig na maskara sa mukha ni Rafael ay tila nagkaroon ng bitak. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito, at sa loob ng isang segundo, nakita niya hindi ang CEO, kundi ang lalaki. Isang lalaking nagulat, marahil ay namangha. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang ekspresyong yon. Pinalitan ng karaniwang pormalidad. Inilahad nito ang braso. Handa ka na ba? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Tumango si Liana at maingat na isinukbit ang kanyang kamay sa braso nito. Ang init ng balat nito, kahit sa tela ng tuxedo, ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Ang party ay isang dagat ng mga hindi pamilyar na mukha. Ipinakilala siya ni Rafael sa mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, at mga miyembro ng alta sosyedad. Bawat isa sa kanila ay ngumingiti sa kanya, ngunit ang mga mata nila ay nagsasabi ng ibang kwento. Sino siya? Saan siya nanggaling? Karapat-dapat ba siya? Ginampanan niya ang kanyang papel ng buong husay. Ngumiti siya, tumango, at nagsalita lamang kung kinakailangan. Isa siyang anino sa tabi ni Rafael, isang magandang palamuti. Hanggang sa lumapit ang isang lalaking may mapanuyang ngiti, si Mr. Velasco, isang kilalang katunggali ng kumpanya ng mga De Alva. Rafael, my friend. Bati nito, ang boses ay masyadong malakas. Binabati kita sa iyong bagong asawa. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa salitang asawa ay may halong pang-iinsulto. At binabati rin kita sa pagkapanalo ng Velasco Corp sa kontrata sa Cebu Port. Narinig ko, kayo raw ang paborito, pero minsan ang bola ay bilog. Nanigas ang panga ni Rafael. Naramdaman ni Liana ang paghigpit ng braso nito sa ilalim ng kanyang kamay. Ito ay isang direktang atake, isang pampublikong pagpapahiya. Bago pa man makasagot si Rafael, nagsalita si Liana. Mr. Velasco, ikinagagalak ko po kayong makilala. Sabi niya, ang boses ay kalmado at ang ngiti ay matamis. Tumingin siya sa babaeng katabi nito. At kayo po siguro si Mrs. Velasco. Napakaganda po ng inyong brooch. Katulad na katulad po yan ng paboritong alahas ng lola ko. Gawa pa po ba yan sa Batangas? Natigilan ng ginang,
Hindi inaasahan ang atensyon. Oo, iha. Matagal na ito sa pamilya namin. Alam niyo po, laging sinasabi ng lola ko na ang mga alahas na tulad niyan ay hindi lang palamuti, kundi mga kwento ng pamilya. Patuloy ni Liana, ang kanyang atensyon ay ganap na kay Mrs. Velasco. Sigurado po akong marami ng pinagdaan ng selebrasyon ang brooch na yan. Nawala ang pagiging suplada ni Mrs. Velasco at napalitan ng isang masayang nangiti. Naku, oo naman. Suot ko ito noong kasal ko at noong binyag ng mga anak ko. Naiwang nakanganga si Mr. Velasco. Ang kanyang atake ay biglang naging walang saysay. Ang usapan ay nalihis sa isang bagay na hindi niya makontrol. Si Rafael naman ay nakatingin lang kay Liana. Ang pagkagulat ay malinaw sa kanyang mga mata. Sa isang matalinong galaw, nailigtas siya ni Liana mula sa isang mahirap na sitwasyon. Pagkaalis ng mag-asawang Velasco, bumaling si Rafael kay Liana. Katahimikan. Maya-maya, nagsimula ang isang mabagal na tugtugin. Hindi inaasahan ni Liana ang sumunod na nangyari. "Isayaw mo ako," sabi ni Rafael. Hindi ito isang tanong, kundi isang utos. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang dating. Dinala siya nito sa gitna ng dance floor. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang baywang at hinawakan ng isa pa ang kanyang kamay. Ang lapit nila sa isa't isa ay nakaka-suffocating. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso sa dibdib nito. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng musika. Hindi sila nag-uusap. Tila ang buong mundo ay naglaho at silang dalawa na lang ang natira, umiikot sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier. Tumingala si Liana at sinalubong ang mga mata ni Rafael. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Pagtataka, paghanga, at isang kislap ng hindi maipaliwanag na emosyon. Inilapit ni Rafael ang kanyang bibig sa tainga ni Liana. "Salamat." Bulong nito. Ang mainit na hininga ay nagdulot ng pangingilabot sa kanyang batok. Isang salita lang. Ngunit para kay Liana, ang isang salitang iyon mula kay Rafael de Alva ay mas matimbang pa kaysa sa 1,000 papuri mula sa iba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ang pakiramdam? Ang kilig na nababasa niya lang sa mga libro? Mapanganib, ngunit hindi niya mapigilan. Nang matapos ang kanta, ang mahika ay tila naglaho. Binitawan siya ni Rafael at ang pader sa pagitan nila ay muling tumaas. Ngunit bago pa sila tuluyang maghiwalay, napadako ang tingin ni Liana sa kabilang dulo ng silid. Nakatayo roon si Isabel. Ang kanyang perpektong nangiti ay wala na. Ang nakita ni Liana sa mukha nito ay isang bagay na purong-puro at nakakatakot. Galit. Isang galit na malamig, matalim, at puno ng kamandag. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila. Isang tingin na nangangakong maniningil. Pagkatapos ng party, pagod na pumasok si Liana sa kanyang silid. Kahit na nakakapagod, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso na masaya. Nagtagumpay siya at ang sayaw nila ni Rafael, ang bulong nito. Binuksan niya ang ilaw at agad na napansin ang isang maliit na kahon na nakapatong sa kanyang kama. Nakabalot ito sa isang magandang papel na may law. Kumunot ang noo niya. Kanino galing ito? Kay Rafael kaya? Isang pasasalamat? Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Isang munting ng ngiti ang nagsisimulang sumilay sa kanyang mga labi. Tinanggal niya ang laso at maingat na binuksan ang takip. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Sa loob ng kahon, nakapulupot sa isang piraso ng satin, ay isang makatotohanang ahas na gawa sa guma. At sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na kamay.
Isang salita lang ang nakasulat dito. Sa galit na pulang tinta, impostora. Nabitiwan ni Liana ang kahon. Napaurong siya na parang napaso. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Ang init at kilig na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyeyelong lamig. Ang mensahe ay malinaw. Hindi siya kabilang dito at may isang taong gagawin ang lahat para ipaalala yon sa kanya. Ang nangiti ni Isabel na puno ng galit ay muling sumagi sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Kinabukasan pagkatapos ng party, may kakaibang tensyon na bumalot kay Rafael. Sa kanyang opisina, habang sinusubukan niyang mag-focus sa mga numero sa kanyang computer screen, ang isip niya ay pabalik-balik sa mga nangyari kagabi. Ang paraan kung paano iniligtas ni Liana ang sitwasyon kay Velasco, ang talino sa kanyang mga mata. At ang sayaw nila, ang init ng kamay nito sa balikat niya, ang bigat ng kanyang hininga nang bumulong siya ng pasasalamat. Sa isang saglit, sa gitna ng sayawan, nakita niya hindi ang babaeng binayaran niya, kundi isang kasama, isang kakampi. Mapanganib ang isiping iyon, napailing siya. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Ngunit kasabay niyon, pumasok ang isa pang imahe sa kanyang isip. Ang babala ni Isabel. Baka may iba siyang motibo. Sino nga ba si Liana Reyes? Ano ang totoong kwento sa likod ng malumanay niyang mga ngiti? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Isabel. May dalang isang tasa ng kape. "Kuya, mukhang pagod ka," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nagtimpla ako ng paborito mong kape." "Salamat, Belle," sabi niya. Kinuha ang tasa. Inilapag ni Isabel ang isang manipis na folder sa gilid ng kanyang mesa. "Nga pala, kuya, ito yung mga papeles na pinapahanap mo sa bodega. Pero may kasama itong isang luma. Hindi ko alam kung bakit napasama dito." Tiningnan ni Rafael ang folder. Luma na ito, kulay brown, at may mga markang nagpapakita ng katagalan. Walang nakasulat sa labas. "Sige, iwan mo na lang dyan," sabi niya. Ngumiti si Isabel at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likod niya. Sinubukan ni Rafael na baliwalain ang folder. Ngunit tila may sarili itong hila, isang magnet na humihila sa kanyang atensyon. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi na niya natiis. Kinuha niya ito. Nang buksan niya ang folder, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Mga police report, mga litrato, mga lumang dyaryo na naninilaw na. Ito ang file ng aksidente. Ang aksidenteng kumuha sa buhay ni Maria. 5 taon na. Pero ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang bawat litrato ng nabanggang sasakyan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga salitang "dead on arrival" sa report ng pulis ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isinara niya ang kanyang mga mata. Kinokontrol ang sarili. Matagal na niyang ibinaon ang mga ito. Bakit kailangang bumalik pa? Nanginginig ang kamay niyang binuklat ang mga pahina, mga testimonya ng mga saksi, mga sketch ng pinangyarihan. At doon, sa isang listahan ng mga pangalan, mga driver na nasa lugar ng mangyari ang aksidente, mga taong tinanong ng mga investigador, isang pangalan ang halos tumalon mula sa papel. Reyes Danilo. May isang maliit at kupas na bilog ng lapis sa paligid ng pangalang iyon. Danilo Reyes, ang ama ni Liana. Tinitigan niya ang pangalan. Paulit-ulit na binabasa, na parang sa paggawa niyon ay magbabago ang katotohanan. Ang lahat ng maliliit na piraso ng impormasyon ay biglang nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Ang malaking utang na loob, ang biglaang pagpayag ni Liana sa kasunduan, ang pagdating niya sa kanilang buhay. Hindi ito pagkakataon lang. "Isabel!" Sigaw niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Agad na pumasok ang kanyang pinsan. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Kuya, anong nangyari?"
Itinuro niya ang pangalan sa papel. Ano ito? Bakit may marka ang pangalan ng ama ni Liana? Nagkunwaring nagulat si Isabel. Lumapit ito at tiningnan ang papel. Ano? Si Mr. Reyes, ama ni Liana. Humawak ito sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki. Naku kuya, hindi ko alam. Nakita ko lang talaga yan na nakahalo sa ibang papeles. Nag-isip ito sandali. Pero ngayon na sinabi mo, naaalala ko, may nabanggit si Daddy noon. May isang driver daw na naging witness, pero bigla na lang binawi ang testimonya. Ang bawat salita ni Isabel ay isang patak ng gasolina na ibinubuhos sa nagsisimulang apoy sa loob ni Rafael. Hapon na nang ipatawag niya si Liana sa kanyang opisina. Pumasok si Liana, may isang mahiyaing ngiti sa labi. Marahil ay dala pa rin ang alaala ng kanilang sayaw. Ngunit agad itong napawi nang makita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Rafael. Umupo ka, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Naupo si Liana sa silya sa harap ng kanyang mesa. May ilang bagay lang akong gustong linawin. Simula niya ya. Pinagkrus ang kanyang mga braso sa dibdib. Bago ka pumunta rito sa hacienda, may alam ka ba tungkol sa pamilya de Alva? Nagulat si Liana sa tanong. Po, ang alam ko lang po ay kayo ang may-ari ng hacienda. Yun lang po. Ang ama mo, patuloy ni Rafael, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Hinahanapan siya ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Ano ang trabaho niya bago siya nagkasakit? Lalong nalito si Liana. Nagsimula siyang mautal. Di driver po. Driver po ng truck. Driver ng truck. Inulit ni Rafael. Dahan-dahan na parang nilalasap ang bawat salita. At mayroon ba siyang nabanggit sa iyo tungkol sa isang aksidente? 5 taon na ang nakalipas. Sa puntong ito, ang pagkalito sa mukha ni Liana ay napalitan ng takot. Namutla siya. Bakit niya ito tinatanong? Ano ang kinalaman ng ama niya rito? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ni Rafael. Para kay Rafael, ang kanyang takot ay pag-amin ng kasalanan. Ang kanyang pag-iwas ng tingin ay katibayan ng isang tinatagong sikreto. Ang pagdududa na itinanim ni Isabel ay nag-ugat na at ngayon ay isang ganap na puno ng kapaitan. Ang lahat ng kabaitan na ipinakita niya, ang pag-aalaga kay Lia, ang pagtahi sa manika, ang pagligtas sa kanya sa party, lahat ay parte ng isang malaking panlilinlang. Sige na, malamig niyang sabi. Makakaalis ka na. Tumayo si Liana at mabilis na lumabas ng silid, halatang gulong-gulo. Naiwan si Rafael mag-isa sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya. Ang boses ay matigas na parang bato. Moreno, sabi niya, kailangan ko ng serbisyo mo. Imbestigahan mong muli ang buong kaso ng aksidente ng asawa ko. At gusto kong alamin mo ang lahat. Lahat. Tungkol sa isang lalaking nagngangalang Danilo Reyes. Ang kaunting init na naramdaman ni Liana mula sa party ay naglaho na parang isang panaginip pagkagising niya kinabukasan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay bumalik sa dati, mas malamig, mas mabigat, at mas mapanghusga. Ang pinakamalaking pagbabago ay si Rafael. Kung dati ay malamig lamang ito, ngayon ay tila isang pader ng yelo ang itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. Hindi na siya nito kinakausap ng direkta. Kung mayroon man itong iuutos, ipinapadaan ito kay Isabel o kay Manang Rosa. Sa hapagkainan, hindi nito inaalis ang tingin sa kanyang cellphone o sa mga papeles na daladala na parang si Liana ay isang bagay na hindi nakikita. Ang bawat araw ay isang pagpapahirap.
Naramdaman ni Liana ang pagbabalik ng mga bulungan. Ang matagumpay niyang gabi sa party ay tila isang malayong alaala na lamang. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga bata. Unti-unti, nararamdaman niya ang maliliit na pagbabago. Si Lia ay malambing na sa kanya, laging nagpapakita ng kanyang mga drawing. Minsan, nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Sofia, hindi na may pagdududa, kundi may bahid ng pagtataka. Isang hapon, habang naglalakad si Liana sa may hardin, nakita niya ang kambal na naglalaro, malapit sa isang lumang puno ng mangga na may duyan. Si Sofia ay nasa duyan, habang si Chloe naman ay itinutulak ito, pataas ng pataas. Mas malakas pa, Ate Chloe! Sigaw ni Sofia, tumatawa. Sige! Sagot ni Chloe, at sa isang malakas na tulak, lumipad ang duyan ng napakataas. Biglang napasigaw si Sofia. Ang isang kamay niya ay nadulas-la mula sa lubid. Sa isang nakakatakot na sandali, nakita ni Liana na mawawalan na ito ng balanse. Sofia! Sigaw ni Liana, kasabay ng pagsigaw din ni Chloe sa takot. Mabilis na tumakbo si Liana. Hindi na niya inisip ang sarili. Sumuong siya sa ilalim ng gumagalaw na duyan at sinalo si Sofia bago pa man ito tuluyang bumagsak sa matigas na lupa. Bumagsak silang dalawa sa damuhan. Naramdaman ni Liana ang sakit ng pagtama ng kanyang siko sa lupa. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa yakap niya. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Liana habang sinusuri ang bawat bahagi ng katawan ni Sofia. Umiling si Sofia. Ang mga mata ay malaki sa gulat at takot. Nanginginig ito. Niyakap siya ni Liana ng mahigpit. Lumapit si Chloe na umiiyak. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Shh! Walang may kasalanan, sabi ni Liana habang hinahaplos ang buhok ng kambal. Ang mahalaga, ligtas si Sofia. Sa pagkakataong yon, tumingin si Sofia kay Liana. Ang tingin na yon ay iba na. Wala na ang lamig, wala na ang pader. Ito ay isang tingin ng pasasalamat, isang tingin na nagsasabing, salamat. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang nagbibigay pag-asa kay Liana. Ngunit ang pader sa pagitan nila ni Rafael ay nanatiling matibay. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan, may kasamang kulog at kidlat. Hindi makatulog si Liana. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig nang mapansin niyang bukas pa ang ilaw sa opisina ni Rafael. Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Rafael na nakasubsob sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga dokumento. Ang mukha nito ay maputla at pawisan. Halatang may sakit ito. Nakalimutan ni Liana ang lahat ng sakit ng kalooban. Ang nakita niya ay hindi ang malupit na CEO, kundi isang taong nangangailangan ng tulong. Ang kanyang pagiging nurse ay nanaig. Kumuha siya ng malamig na tubig at gamot at pumasok sa opisina. Nag-angat ng tingin si Rafael. Ang mga mata ay nanlalabo dahil sa lagnat. Anong ginagawa mo rito? Hirap niyang tanong. May lagnat po kayo, sir. Mahinahon niyang sabi. Kailangan ninyong uminom ng gamot at magpahinga. Sinubukan nitong tumayo para paalisin siya, ngunit nanghihina ito. Walang nagawa si Rafael kundi hayaan si Liana na alalayan siya papunta sa isang maliit na sofa sa sulok ng opisina. Pinunasan nito ang kanyang noo ng basang bimpo at inabutan ng gamot. Buong gabi, hindi umalis si Liana sa tabi niya. Binantayan niya ang lagnat nito, pinalitan ng bimpo at tiniyak na komportable ito. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng panlalabo ng isip dahil sa lagnat, naramdaman ni Rafael ang isang malambot na kamay na humahaplos sa kanyang noo. Isang haplos na puno ng pag-aalaga. Sa kanyang pagkahilo, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na halos hindi marinig. Liana, huwag kang umalis. Narinig iyon ni Liana. Sa gitna ng katahimikan at sa ilalim ng mahinang ilaw,
Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang muling sumibol. Marahil, sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi sa puso ng lalaking ito na nakikita siya. Marahil, may pag-asa pa. Sa sobrang pagod, nakaidlip siya sa silyang katabi ng sofa. Nagising si Liana sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napatingin siya sa sofa. Nakaupo na si Rafael. Mas maayos na ang itsura, bagamat bakas pa rin ang pagod. Nakatingin ito sa kanya, ang ekspresyon ay hindi mabasa. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Liana. "Good morning, sir. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo?" Inaasahan niya ang kahit isang salitang pasasalamat. Isang tango. Kahit ano. Ngunit ang mga mata ni Rafael ay nanatiling malamig. Tiningnan nito ang kamay ni Liana na nakapatong sa braso ng sofa, malapit sa kanya. Bigla nitong iwinaksi ang kamay niya. "Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka rito?" Ang tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Liana. Ang pag-asa na sumibol sa kanyang puso ay biglang nalanta. Kasabay ng pagkabigla niya, tumunog ang cellphone ni Rafael na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha nito at sinagot. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. "Moreno," sabi ni Rafael sa telepono. "Anong balita?" Isang sandaling katahimikan. Napanood ni Liana kung paano nagbago ang anyo ni Rafael. Ang kanyang panga ay nanigas, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at ang pagkuyom ng kanyang kamao ay tila kayang dumurog ng bakal. "Sige," sabi ni Rafael sa telepono. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Ipadala mo sa akin ang lahat." Ibinaba nito ang telepono. Dahan-dahan itong tumingin kay Liana at sa pagkakataong iyon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi nalamig. Ito ay purong-purong puot. Ang mga sumunod na oras ay parang isang masamang panaginip para kay Rafael. Dumating ang email mula kay Moreno, ang pribadong imbestigador. Sa bawat dokumentong binubuksan niya, sa bawat litratong tinitingnan niya, lalong lumalalim ang sugat sa kanyang puso. At ang sakit ay nag-aapoy at nagiging galit. Naroon ang ulat. Isang kopya ng bank statement ni Danilo Reyes, nagpapakita ng isang malaking cash deposit, 100,000 piso. 1 linggo pagkatapos ng aksidente, 100,000 piso. Ang halaga ng buhay ni Maria. Naroon ang mga panayam, mga bagong testimonya mula sa mga taong biglang nakaalala ng mga detalye. Isang mekaniko na nagsabing ang truck ni G. Reyes ay may problema sa preno noon pa. Isang dispatcher na nagsabing tila pagod at puyat ang driver ng araw na yon. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo sa isang larawan ng kapabayaan, isang larawan ng kasalanan. At pagkatapos, dumating si Isabel sa kanyang opisina. Ang mga mata ay namumula na parang kanina pa umiiyak. "Kuya," sabi nito. Ang boses ay basag. Narinig ko ang usapan ninyo ng imbestigador. Totoo ba?" Hindi sumagot si Rafael. Nakatitig lang siya sa mga papel. Ang kanyang mundo ay gumuho. Umupo si Isabel sa tapat niya. Ang mga kamay ay nanginginig. "Kuya, may kailangan kang malaman. Isang bagay na matagal nang tinatago ni Daddy para protektahan ang pangalan ng pamilya." Huminga ito ng malalim, na parang naghahanda para sa isang mabigat na revelasyon. "Ang totoo, kuya, si Mr. Reyes ang may kasalanan. Lasing daw ito habang nagmamaneho. Si Daddy? Si Daddy ang nagbayad sa kanya. Hindi para pagtakpan ng krimen, kundi para manahimik na lang siya at hindi na gumawa ng eskandalo. Para hindi na madungisan ang pangalan ni Ate Maria sa mga investigasyon. It was a settlement, kuya. Para sa kapayapaan. Para matapos na ang lahat." Ang kwento ni Isabel ang huling pako sa kabaong. Bawat salita ay tila isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang pagbabayad, ang pananahimik, ang kasunduan. Ang lahat ng kabaitan ni Liana
ay isa lang palang maskara. Ang pagpasok niya sa pamilya de Alva ay hindi tadhana, kundi isang plano, isang insulto, isang sumpa. Ang sakit na ibinaon niya sa loob ng 5 taon ay sumabog. Ang galit na pinigilan niya ay umapaw. Hinanap niya si Liana. Natagpuan niya ito sa sala. Tinuturuan si Lia na mag-drawing. Ang eksena ay perpekto. Isang ina at isang anak. Ngunit para kay Rafael ngayon, ang eksenang yon ay isang kasinungalingan, isang kabalbalan. Liana, tawag niya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Napalingon si Liana. Isang nangiti ang agad na sumilay sa kanyang labi nang makita siya. Sir Rafael. Kasunod niyang pumasok si Isabel. Ang mukha ay nagpapakita ng awa. Ang mga bata, naramdaman ng tensyon, ay napahinto sa kanilang ginagawa. Si Angelo, na nagbabasa sa isang sulok, ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay. Lumapit si Rafael. Hawak ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng lahat ng katibayan. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at nanunuot. Binuksan ni Liana ang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Hindi na naghintay si Rafael ng sagot. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang laman ng folder sa mukha ni Liana. Kumalat ang mga papel sa sahig, ang mga litrato, ang bank statement, ang mga report. Lumipad ang mga ito sa paligid niya na parang mga itim na paru-paro ng kamalasan. Napasinghap si Liana. Napaurong siya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, ang kopya ng bank statement. Ang ama mo ang pumatay sa asawa ko. Sigaw ni Rafael. Ang bawat salita ay isang dagundong ng kulog sa tahimik na sala. Ang kontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan nang nawala. Lasing siya, pabaya siya. At pagkatapos tinanggap niya ang pera para manahimik, para pagtakpan ang kasalanan niya. Hindi po totoo yan. Naiiyak na, sabi ni Liana, habang pinupulot ang mga papel na may nanginginig na kamay. Hindi po mamamatay tao ang tatay ko. Huwag ka nang magsinungaling, dagundong ni Rafael. Lumapit siya. Ang mukha ay isang maskara ng purong puot. At ikaw ang bunga ng kanyang kasalanan. Ipinadala ka rito para Para pagtawanan kami. Para mag-enjoy sa yaman na ipinundar ng pamilya na sinira ng ama mo. Para linlangin ang mga anak ko. Bawat akusasyon ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Liana. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sir, pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa niya. Ang mga bata ay nanonood, hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Si Lia ay nagsimulang umiyak sa takot. Si Chloe ay tila nasisiyahan sa drama. Si Sofia ay nakatingin kay Liana, ang mukha ay puno ng pagkalito. Ngunit tumayo si Angelo, ang mga kamao ay nakakuyom, na parang handang protektahan si Liana. Ngunit walang makakapigil kay Rafael ngayon. Ang sakit at galit ay bumulag sa kanya. Nandidiri ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong, ngunit mas masakit pa sa isang sigaw. Nandidiri ako sa bawat paghinga mo sa loob ng pamamahay na ito. Tumingin siya kay Liana. Ang mga mata ay walang awa. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. Natigilan si Liana. Pipo? Ang sabi ko, umalis ka. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Get out of my house! Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Lumayas ka. Ang salitang lumayas ka ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Liana na parang isang putok ng baril. Sa isang saglit, ang buong mundo ay natahimik.
Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang sarili niyang hininga na tila ninanakaw mula sa kanya. Nakatayo siya roon sa gitna ng sala habang ang mga piraso ng kanyang buhay ay nakakalat sa sahig na parang mga basurang walang halaga. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Ang puot sa mga mata ni Rafael, ang tagumpay sa ngiti ni Isabel, ang takot sa umiiyak na mukha ni Lia, at ang pagkalito sa anyo ni na Sofia at Angelo. Walang sino man ang gumalaw para tulungan siya. Walang sino man ang nagsalita para ipagtanggol siya. Dahan-dahan na parang isang matandang hirap na sa buhay, yumuko siya. Hindi para pulutin ang mga papel, kundi para pulutin ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Tumayo siya ng tuwid. Tiningnan si Rafael sa huling pagkakataon, ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang saglit na pag-asa bago ito durugin ng walang awa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin? Ang hatol ay naibigay na. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa sala ay isang pahirap. Bawat hakbang ay isang pagputol ng mga ugat na sinubukan niyang itanim sa loob ng bahay na yon. Ang bawat hakbang ay isang paalam. Hindi niya kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi siya umakyat sa kanyang silid. Ang tanging dala niya ay ang suot niyang damit at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo patungo sa pinto, narinig niya ang isang maliit na tinig sa kanyang likuran. "Mama Liana," ang tinig ni Lia, puno ng takot at pagkalito. Pumikit ng mariin si Liana. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang bumalik at yakapin ang bata. Ngunit hindi niya kaya. Ang paglingon ay magiging mas masakit pa. Kaya't nagpatuloy siya sa paglakad. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Bawat patak ay isang alaala ng isang pangarap na nawasak. Pagbukas niya ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Hindi siya nag-atubiling lumabas. Ang bawat patak ng ulan ay malamig. Ngunit hindi ito kasing lamig ng mga tinging ipinukol sa kanya sa loob. Naglakad siya sa kahabaan ng daan, palayo sa mansyon, walang payong, walang direksyon. Ang kanyang damit ay agad na nabasa. Dumidikit sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang lamig sa labas ay walang-wala, kumpara sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang hasyenda na dati isang paraiso sa kanyang paningin ay isa na ngayong simbolo ng kanyang pagkabigo. Ang mga puno ng acacia ay tila mga higanteng nangungutya sa kanya. Ang mansyon sa kanyang likuran ay isang halimaw na lumamon sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad. Ang kanyang mga paa ay manhid na. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa pagod at walang tigil na pag-iyak. Sa isang punto, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa basang lupa sa gilid ng daan. Doon, sa gitna ng kawalan, umiyak siya ng umiyak. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkabigo. Isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Huminto ang isang lumang jeep na pampasahero. Bumaba ang isang matandang driver, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ineng, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba?" Tinulungan siya ng lalaki na makatayo at isinakay sa kanyang sasakyan. "Saan kita ihahatid?" Kahit saan na lang po," pabulong niyang sagot. Dinala siya ng driver sa pinakamalapit na terminal ng bus. Mula sa kaunting perang natira sa kanyang bulsa, bumili siya ng tiket pabalik sa kanyang probinsya. Ang biyahe ay malabo sa kanyang alaala. Nakatingin lang siya sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw habang ang kanyang isip ay blanko. Madaling araw na nang makarating siya sa kanilang maliit at sira-sirang bahay. Ang ilaw sa loob ay bukas pa. Pumasok siya, basang-basa at nanginginig sa ginoo. Ang kanyang ama, si Mang Danilo, ay nasa loob.
Hindi mapakali. Inilalagay nito ang iilang damit sa isang lumang bag. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay nagpakita ng gulat at matinding takot. Liana, anak, anong ginagawa mo rito? Bakit ka basa? Bago pa man makasagot si Liana, nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ama. Ito ay hindi takot para sa kanya, kundi takot mula sa isang bagay na mas malaki. Itay, ano pong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay paos. Kailangan na nating umalis dito, anak. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Pinuntahan nila ako. Ang mga tauhan ni Isabel de Alva. Po? Bakit daw po? Tumingin sa kanya si Mang Danilo. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Yung pera, anak. Yung perang tinanggap ko noon. Hindi iyon bayad dahil sa kasalanan. Iyon ay bayad para sa aking pananahimik. Natigilan si Liana. Anak, patawarin mo ako. Humagulgol ang matanda. Nakita ko ang lahat. Hindi ako ang may kasalanan sa aksidente. Sinubukan kong iwasan ang sasakyan niya. Pero may isa pang sasakyan. Isang itim na kotse. Iyon ang bumangga sa kanya. At ang nagmamaneho, ang ama ni Isabel. Pinagbantaan nila ako, anak. Sinabi nilang papatayin nila tayo kapag nagsalita ako. Ang pera, tinanggap ko para makalayo tayo, para protektahan ka. Ang revelasyon ay isang malakas na sampal. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kasinungalingang ipinukol sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi isang mamamatay tao. Isa siyang biktima. At siya ang naging kabayaran. Patawarin mo ako, anak. Paulit-ulit na sabi ng kanyang ama. Sinira ko ang buhay mo. Habang pinoproseso ni Liana ang lahat ng ito, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang manipis na pinto. Nagkatinginan sila ng kanyang ama. Parehong nanlalaki ang mga mata sa takot. Dahan-dahang binuksan ni Mang Danilo ang pinto. Nakatayo sa labas ang dalawang lalaking nakaitim. Malalaki ang katawan. Ang mga mukha ay walang ekspresyon. Danilo Reyes? Tanong ng isa. Ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Pinapasabi ni Miss Isabel de Alva. Gusto ka raw niyang makausap. Pagkaalis ni Liana, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa Hacienda de Alva. Ang katahimikang matagal nang hinahanap ni Rafael, ang katahimikang pinaniniwalaan niyang magdudulot ng kapayapaan, ay isa na ngayong parusa. Mas mabigat ito, mas malamig. Sa hapagkainan, ang upuan ni Liana ay bakante. Isang paalala ng kanyang biglaang paglisan. Sinubukan ni Isabel na punan ng puwang. Mas naging maalaga ito sa mga bata. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Angelo, kainin mo na yang paborito mo, sabi ni Isabel isang umaga, habang inilalapit ang isang plato ng pagkain sa panganay. Tiningnan lang ni Angelo ang pagkain. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Isabel. Ang mga mata ay walang emosyon. Hindi ko yan paborito. Pero siya lang ang nakakaalam. Putol ni Angelo. Ang boses ay matigas. Hindi niya kailangang sabihin kung sino ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay tumayo ito at umalis sa hapagkainan. Iniwan ang lahat na natigilan. Iyon ang unang beses na may sumuway kay Isabel. Para kay Rafael, ang bawat araw ay isang pagpapahirap. Akala niya, sa pag-alis ni Liana, mawawala na ang anino ng nakaraan. Ngunit mas lalo lang itong naging malinaw. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala niya. Ang naayos na manika ni Lia, ang mga bulaklak sa hardin na sinimulan niyang alagaan, ang oyayi na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan tuwing gabi. Ang pinakamatinding dagok ay ang kalagayan ni Lia. Ang kanyang bunso ay nilagnat ng mataas. Hindi na ito gaanong nagsasalita. Palagi lang itong nakahiga, yakap-yakap ang manika, at nakatingin sa kawalan. Isang gabi, sa gitna ng kanyang panlalabo dahil sa lagnat,
Isang pangalan ang paulit-ulit niyang binubulong, isang salitang bumasag sa puso ni Rafael. Mama Liana, Mama Liana. Dumating ang doktor ng pamilya. Pagkatapos suriin ang bata, kinausap niya si Rafael ng pribado. Rafael, ang katawan niya ay humihina dahil sa matinding psychological stress. Seryosong sabi ng doktor, ang sakit niya sa puso ay nangangailangan ng emosyonal na katatagan. Kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon, direktang apektado ang kanyang pisikal na kalusugan. Kailangan niya ang kanyang ina. Nandito ang Tita Bel niya. Mabilis na sagot ni Rafael. Umiling ang doktor. Hindi. Sa kanyang pagtulog, ibang pangalan ang hinahanap niya. Gumuho ang mundo ni Rafael. Ang salitang ina ay isang titulong ibinigay ni Lia, hindi niya. Isang titulong pinaghirapan at napanalunan ni Liana mula sa puso ng bata. At siya ang nagtaboy sa inang yon palayo. Ang pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Isang lason na mas masakit pa kaysa sa galit. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa silid ni Lia, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa silid nito. Kausap nito ang isang tao sa cellphone. Yes, book the flights, narinig niyang sabi ni Isabel. One-way tickets to the United States. Opo, para sa 4 na bata. As soon as the papers are ready, kailangan mailayo na sila dito. Kumunot ang noo ni Rafael. Mga flight? Papuntang Amerika? Bakit hindi niya alam ito? Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. May mali. Pumasok siya sa silid ni Lia. Natutulog ito? Ngunit hindi mahimbing. Hinaplos niya ang noo nito. Mainit pa rin. Naalala niya ang isang lumang music box na pagmamay-ari ng kanyang ina. Iyon ang paborito ni Lia noong mas maliit pa ito. Baka sakaling makatulong yon para pakalmahin ang bata. Pumunta siya sa lumang opisina ng kanyang ina, isang silid na bihira ng buksan. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng kanyang ina. Nasa itaas na estante ang music box. Habang inaabot niya ito, aksidente niyang nasagi ang isang makapal at mabigat na libro. Nahulog ito at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ngunit hindi lang iyon. Ang pagbagsak ng libro ay tumama sa isang bahagi ng dingding na yari sa kahoy at isang mahinang click ang narinig niya. Isang maliit na panel sa dingding ang bahagyang bumukas. Nagpapakita ng isang madilim na espasyo sa likod nito. Isang sikretong kompartimento. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa loob, maingat na nakasalansan ng ilang mga lumang sulat, isang tuyong bulaklak at isang maliit na kwaderno na nababalutan ng balat. Kinuha niya ang kwaderno. May inisyal ito sa harap. AMDA. Adelaida Montesillo de Alva, ang kanyang ina. Nag-aalangan siyang buksan ito, tila isang paglapastangan sa alaala ng kanyang ina. Ngunit ang mga nangyayari sa mga nakalipas na araw, ang pag-alis ni Liana, ang sakit ni Lia, ang usapan ni Isabel sa telepono, ay nagtulak sa kanya. Binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina, elegante at pamilyar, ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. May hinala ako sa aking bayaw, si Ricardo, ang ama ni Isabel. Hindi siya ang taong inaakala ng lahat. Naupo si Rafael sa isang silyang puno ng alikabok sa loob ng opisina ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang lumang talaarawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Ang bawat salitang nakasulat sa eleganteng sulat kamay ng kanyang ina ay isang piraso ng isang madilim na katotohanang unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Entry, June 12.
May mga hindi pagkakatugma sa mga account ng kumpanya. Maliliit na halaga sa simula na unti-unting lumalaki. Palaging konektado sa mga proyektong hawak ni Ricardo. Hindi ko pa siya kinakausap. Kailangan ko muna ng mas matibay na ebidensya. Nagpatuloy sa pagbasa si Rafael. Para siyang nanonood ng isang multo mula sa nakaraan. Nakikita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa mismong silyang ito, ang nooy nakakunot sa pag-aalala habang sinusuri ang mga numero. Ang amoy ng takot ay tila nanatili sa hangin ng silid. Entry, July 3. Kinausap ko na si Ricardo. Itinanggi niya ang lahat. Nagalit siya. Ibang-iba ang tingin niya sa akin ngayon. Hindi na tingin ng isang bayaw, kundi tingin ng isang taong may tinatagong galit. Natatakot ako para sa sarili ko at para sa aking pamilya. Isang alaala ang sumagi sa isip ni Rafael. Isang pag-aaway na narinig niya bilang isang binatilyo, mga sigawang nagmumula sa opisinang ito. Ang boses ng kanyang ina, matatag ngunit nanginginig. Ang boses ni Ricardo, puno ng galit. Akala niya noon ay simpleng hindi pagkakaunawaan lang sa negosyo. Ngayon, naintindihan na niya. At pagkatapos, dumating siya sa mga huling pahina. Ang mga huling araw. Entry, August 15, may problema raw ang preno ng sasakyan ko. Dinala sa talyer, pero sabi ng mekaniko, ayos na, ngunit hindi mapalagay ang loob ko. Pakiramdam ko, may nakamasid sa akin palagi. Pinikit ni Rafael ang kanyang mga mata. Ang araw na yon, ang huling araw na nakita niyang buhay ay ang kanyang ina. Nagpaalam ito sa kanya, isang halik sa pisngi na may ngiting pilit. Mag-iingat ka, anak. Nanginginig niyang binuklat ang huling entry. Ang sulat kamay ay bahagyang magulo na parang isinulat ng nagmamadali. Entry, August 7 ang araw ng aksidente. Papunta ako sa Tagaytay para sa isang meeting. May kakaiba sa sasakyan. Biglang hindi kumagat ang preno sa pababang daan. May isang truck sa harap ko. Isang malaking truck. Sinubukan niyang umiwas. Nakita ko. Gumilid siya para bigyan ako ng daan. Pero may isa pa. Isang itim na kotse. Biglang sumulpot mula sa gilid. Sinadya niya. Sinadya niyang banggain ang likuran ko. Oh Diyos ko, si Ricardo. Ang kotse niya. Doon natapos ang entry. Nabitiwan ni Rafael ang tala-arawan. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi si Danilo Reyes, hindi ang driver ng truck. Si Danilo Reyes ay sinubukang iligtas ang kanyang ina. Ang tunay na salarin, ang taong nasa likod ng lahat ay ang ama ni Isabel. Isang pagpatay, hindi isang aksidente. Ang lahat ng kasinungalingan ni Isabel ay bumalik sa kanya na parang isang alon ng lason. Ang pekeng pag-iyak, ang kwento tungkol sa settlement, ang lahat ay isang palabas. Isang perpektong plano para pagtakpan ang isang karumal-dumal na krimen at para sirain ang isang inosenteng tao. Ang pagsisisi na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw ay walang-wala kumpara sa impyernong nararamdaman niya ngayon. Ang mga salitang binitiwan niya kay Liana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang patalim na tumutusok sa sarili niyang puso. Mamamatay tao ang tatay mo. Nandidiri ako sa'yo. Lumayas ka. Napahawak siya sa kanyang ulo na parang sasabog ito sa sakit. Anong nagawa niya? Anong klaseng halimaw siya? Hindi niya lang pinalayas ang isang inosenteng babae. Hinatulan niya ito. Ipinako niya ito sa krus para sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang nahulog na sobre mula sa likod ng tala-arawan. Para sa kanya, isang liham mula sa kanyang ina. Binuksan niya ito. Rafael, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang magtiwala kay Ricardo at huwag mong hayaang makuha ng kanyang pamilya ang kontrol sa ating pinaghirapan. Nag-iwan ako ng isang sikretong kasunduan sa ating abogado kay Atty. Noah Morales.
isang malaking bahagi ng shares ng kumpanya. Ang control, ito ay mapapasa iyo at sa iyong magiging asawa lamang sa isang kondisyon na ang babaeng pakakasalan mo ay isang babaeng may ginintuang puso, isang babaeng hindi gahaman sa yaman. Magtiwala ka sa puso mo, anak. Ito ang magtuturo sa iyo sa tamang daan. Liana Ong. Ang babaeng pumasok sa buhay nila na walang dala kundi ang sarili. Ang babaeng tiniis ang lahat ng pagmamaltrato. Ang babaeng nagtahi sa sirang manika, kumanta ng uyayi at nagligtas sa kanyang anak. Ang babaeng inalagaan siya sa gitna ng kanyang lagnat. Ang lahat ng pagdududa niya ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding kalinawan. At kasabay ng kalinawan ay ang isang galit na mas malamig at mas matalim kaysa sa kahit anong naramdaman niya noon. Isang galit para kay Isabel. Para sa panlilin lang nito, bigla siyang napatayo. Wala nang panahon para sa pagsisisi. Kailangan niyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay mabilis na nagdial. Alberto, sabi niya sa pinuno ng kanyang security team, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Hanapin ninyo si Liana Reyes, ang anak ni Danilo Reyes. Gamitin ninyo ang lahat ng koneksyon, lahat ng tauhan. Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo siya nahahanap. Hanapin ninyo siya ngayon din. Pagkababa niya ng tawag, akma na siyang lalabas ng silid nang muling magring ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa isa sa mga telepono sa mansyon. Si Manang Rosa. Sinagot niya ito. Ang narinig niya sa kabilang linya ay ang humahagulgol na boses ng matandang katulong. Sir Rafael, sir. Manang, anong nangyayari? Si Ma'am Isabel, sir. Dinadala niya ang mga bata. Papunta sila sa private airport. Sabi niya, may biglaan daw silang bakasyon sa Amerika. Sir, tulong po. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Rafael ay nagmamaneho na parang isang baliw. Ang makina ng kanyang mamahaling sasakyan ay umuugong sa ilalim ng bigat ng kanyang galit at pagmamadali. Ang daan papunta sa pribadong paliparan ng pamilya ay hindi pa naging ganito kahaba. Ang mga salita ni Manang Rosa ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang alarma na hindi humihinto. Kasabay nito, ang kanyang cellphone ay hindi tumitigil sa pagring. Ang kanyang security team nagbibigay ng update. Sir, natagpuan na namin si Miss Reyes. Hawak siya ng mga tauhan ni Miss Isabel sa isang warehouse sa labas ng bayan. Sir, nakuha na namin siya. Ligtas siya, pati ang kanyang ama. Sa bawat update, isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nababawasan. Ngunit napapalitan ito ng mas matinding pagnanais na makarating agad. Nakaupo si Liana sa isang madilim at maalinsangang bodega. Katabi ang kanyang nanginginig na ama. Ang mga lalaking kumuha sa kanila ay hindi sila sinaktan. Ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para magdulot ng takot. Patawarin mo ako, anak. Paulit-ulit na bulong ni Mang Danilo. Hinawakan ni Liana ang kamay ng kanyang ama. Hindi niyo po kasalanan, Tay. Hindi po ninyo kasalanan. Ngunit sa loob-loob niya, nawalan na siya ng pag-asa. Ito na siguro ang katapusan. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang mga lalaking nakauniporme. Ang mga bantay nila ay agad na sumuko ng walang laban. Isang lalaking mukhang pamilyar ang lumapit sa kanila. Miss Liana Reyes? Tanong nito. Ako si Alberto, pinuno ng security ni Mr. De Alva. Pinapasundo niya kayo. Ligtas na po kayo. Natigilan si Liana. Rafael? Bakit? Mabilis na ipinarada ni Rafael ang kanyang sasakyan sa runway. Hinaharangan ng daan ng isang maliit na private jet na naghahandang umalis. Bumaba siya ng sasakyan. Ang hangin mula sa umiikot na elisi ng eroplano ay nagwawasiwas sa kanyang damit. Bumukas ang pinto ng eroplano at bumaba si Isabel. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagtataka at pagkainis. Kuya Rafael, anong ginagawa mo?
Masisira ang schedule ng flight namin. Sa likod niya, sumilip ang mga bata. Ang mga mukha nila ay puno ng pagkalito. Saan mo sila dadalhin, Isabel? Tanong ni Rafael. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Sa isang bakasyon lang, kuya. Kailangan nilang mag-relax. Lalo na si Lia. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan nila gamit ang marumi mong bibig. Natigilan si Isabel sa biglaang pagsabog ni Rafael. Sa sandaling iyon, isa pang sasakyan ang dumating at huminto sa likod ni Rafael. Bumaba mula rito si Liana. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Mama Liana! Ang unang sumigaw ay si Lia. Tumakbo ito pababa ng hagdan ng eroplano patungo kay Liana na parang isang nawawalang tupang nakita ang kanyang ina. Sumunod si Sofia, pagkatapos ay si Angelo na kahit hindi tumakbo, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Liana. Tanging si Chloe ang naiwan, nakatayo sa tabi ni Isabel, naguguluhan. Yumuko si Liana at niyakap ng mahigpit ang mga bata. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit at takot ay napalitan ng isang matinding pakiramdam ng pagmamahal. Doon, sa gitna ng runway, sa harap ng kanyang pamilya, nagsimula ang paghuhukom. Tapos na ang laro mo, Isabel, sabi ni Rafael. Itinaas niya ang isang folder na dala-dala niya, ang talaarawan ng kanyang ina. Alam ko na ang lahat. Namutla si Isabel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang pagkamatay ng aking ina, patuloy ni Rafael, bawat salita ay isang dagok. Hindi iyon isang aksidente, isa yung pagpatay. At ang ama mo, ang may kagagawan, isang kolektibong singhap ang narinig mula sa ilang miyembro ng Board of Directors na ipinatawag din ni Rafael at kararating lang. At ang lalaking ito, sabi ni Rafael, habang bumababa si Mang Danilo mula sa sasakyan, inaalalayan ng isang security guard. Si Danilo Reyes, hindi siya isang mamamatay tao. Isa siyang bayani. Sinubukan niyang iligtas ang aking ina. At ikaw at ang ama mo, sinira ninyo ang buhay niya para pagtakpan ang inyong kasalanan. Nagsimulang manginig si Isabel. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unting nababasag. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Nasisiraan ka na ng bait, Rafael. Nasisiraan ng bait? Ngumisi si Rafael, isang ngising walang bahid ng saya. Binuksan niya ang talaarawan at nagsimulang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa pagnanakaw, binasa niya ang tungkol sa pagbabanta, at binasa niya ang huling entry, ang mga huling salita ng kanyang ina. Sa bawat salita, lalong namumutla si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno na ng purong takot. Nang matapos si Rafael, tumingin siya kay Mang Danilo. G. Reyes, handa ka na bang sabihin ang katotohanan? Tumango si Mang Danilo. Nanginginig ang boses, ngunit buo ang loob. Ikinuwento niya ang lahat. Ang itim na kotse, ang pagbabanta, ang perang pilit na ipinatanggap sa kanya. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Dalhin niyo na siya. Utos ni Rafael sa kanyang mga security. Hindi. Hindi mo magagawa sa akin ito, Rafael. Pinsan mo ako. Pamilya tayo. Nagwawalang sigaw ni Isabel habang kinukuha siya ng mga gwardiya. Ang pamilya ay hindi naninira at pumapatay. Malamig na sagot ni Rafael. Habang dinadala si Isabel palayo, ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Liana, na ngayon ay nakatayo na. Hawak ang mga kamay ni Lia at Sofia. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala na, napalitan ng isang emosyong napakalalim at napakasakit. Isang pinaghalong pagsisisi, hiya, at isang pag-ibig na ngayon lang niya natutunang pangalanan. Ang buong mundo nila
ay tila naglaho. Sila na lang dalawa ang natira, nakatayo sa gitna ng runway, sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng lahat. Isang bagay na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya ang ginawa ni Rafael de Alva. Lumuhod siya. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan. Liana, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako para sa lahat. Sa bawat salitang masakit, sa bawat paghatol, patawarin mo ako. Huminga siya ng malalim. Naging isang kontrata ang simula natin, patuloy niya. Pero ngayon, gusto kong maging totoo na ang lahat. Liana Reyes, papayag ka ba na maging asawa ko, na maging ina ng mga anak ko, ulit? Pero sa pagkakataong ito, habang buhay at totoo na, lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at mabigat na hangin sa Hacienda de Alva ay napalitan ng init at halakhak. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng liwanag ng isang bagong simula. Ang kaso laban kay Isabel de Alva at sa alaala ng kanyang ama ay umusad. Naharap siya sa batas para sa kanyang mga kasinungalingan at sa pagtatangkang itago ang krimen ng kanyang ama. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nabura sa kasaysayan ng pamilya, isang masakit na kabanata na tuluyan ng isinara. Sa kusina ng mansyon, na dati isang lugar lamang para sa mga utusan, si Liana ay nakatayo sa gitna ng isang masayang kaguluhan. Dahan-dahan lang, Chloe, natatawang sabi ni Liana habang pinupunasan ang harina sa pisngi ng dalagita. Ang kalaban natin ay yung harina sa bowl, hindi ang mukha ng kapatid mo. Nagtawanan sila. Katabi ni Chloe si Sofia, mas seryoso, ngunit may isang matamis na ngiti sa labi habang maingat na hinahalo ang chocolate batter para sa cupcakes na kanilang ginagawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kambal ay hindi magka-rival, kundi magkakampi. Sa isang sulok ng kusina, nakaupo si Angelo, nagbabasa ng libro, o yun ang pilit niyang ipinapakita. Ang totoo, kanina pa niya sinisilip ang ginagawa ng mga kapatid at ni Liana. Ang bango ng natutunaw na tsokolate ay masyadong mahirap labanan. Ate Liana, mahinang tawag ni Sofia. Okay na po ba tong itsura? Lumapit si Liana at tiningnan ang perpektong pagkahalo ni Sofia. Wow! Ang galing-galing mo naman, Sofia. Pwedeng-pwede ka nang maging baker. Napangiti ng malapad si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa papuri. Ako rin! Ako rin! Sabi ni Chloe, ipinapakita ang sarili niyang bowl na may kaunting kalat. Magaling din! Nakangiting sabi ni Liana. Hindi na natiis ni Angelo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Nagkukunwaring walang interes. Ano yan? Cupcakes! Masayang sagot ni Lia, nakadarating lang mula sa paglalaro sa hardin. Pwedeng tumikim? Nahihiyang tanong ni Angelo, nakatingin sa batter. Nagkatinginan si Liana at ang kambal, at sabay-sabay silang ngumiti. Iyon ang pinakamatamis na tagumpay para kay Liana, ang makita si Angelo, ang binatang nagtayo ng pinakamatataas na pader na kusang lumalapit sa kanila. Hapon, magkahawak kamay na naglalakad si Liana at si Rafael sa hardin. Ang parehong hardin kung saan siya minsan sinigawan at ipinagtabuyan ay isa na ngayong lugar ng kapayapaan. Ang mga bulaklak ay namumukadkad, mas makulay, mas masigla. Naalala mo ba ang sinabi ng mama sa talaarawan niya? Tanong ni Rafael habang humihinto sila sa harap ng isang fountain. Tumango si Liana. Ang tungkol sa pundasyon, ang charity na sinimulan ng ina nito para sa mga batang may sakit sa puso. Ikinagagalak kong ipaalam sa iyo, Mrs. De Alva. Sabi ni Rafael, bumaling sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ikaw na ang bagong namamahala ng Adelaida De Alva Foundation. Natigilan si Liana. Ako? Pero
Rafael, hindi ko yata kaya. Ikaw lang ang may kaya. Putol nito. Ikaw ang perpektong halimbawa ng lahat ng gusto niyang mangyari. Isang babaeng may ginintuang puso. Sa'yo niya ipagkakatiwala ang kanyang pangarap. At ako rin. Niyakap niya si Liana. At sa ilalim ng hapon, sa gitna ng hardin, naramdaman ni Liana ang ganap na pagtanggap. Hindi na siya isang impostor. Siya ang puso ng pamilyang ito. Isang araw, bago ang kanilang nakatakdang kasal, isang maliit at simpleng seremonya para lamang sa pamilya, tumatakbong lumapit si Lia kay Liana. Ang dating maputla at sakiting bata ay maliksi na ngayon. Ang kanyang mga pisngi ay kulay rosas at ang kanyang paghinga ay normal na. Mama Liana, para sa'yo po, sabi nito, habang inaabot ang isang piraso ng papel, isang drawing. Nakalagay roon ang 6 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang nakangiting araw. Isang matangkad na lalaki, isang babae na may mahabang buhok at 4 na bata. Sa ilalim nito, sa sulat kamay ng isang bata, ay ang mga salitang nagpaluha kay Liana. Mahal kita, Mama Liana. Binuhat niya si Lia at niyakap ng mahigpit. Ito na iyon. Ang sagot sa lahat ng kanyang dasal, ang lunas sa lahat ng kanyang sakit. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang araw ng kanilang kasal ay perpekto. Sa hardin, sa ilalim ng isang arko ng mga puting bulaklak, muling humarap si Liana at Rafael sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kontrata, walang pagpapanggap. Ang naroon lamang ay purong pag-ibig at isang pangakong panghabang buhay. Ang kanilang mga saksi, si Angelo, na tumayong best man, ang kambal, bilang mga flower girls, at si Lia, ang munting tagapagdala ng singsing. Sa isang tabi, nakangiting nanonood si Mang Danilo, malinis na ang pangalan at puno ng pasasalamat. Gabi, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakatayo si Liana sa may balkonahe, pinapanood ang 4 na bata na naglalaro ng habulan sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga halakhak ay musika sa kanyang pandinig, ang tunog ng isang pamilyang muling nabuo. Naramdaman niya ang isang pares ng mainit na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong ni Rafael ang kanyang baba sa balikat ni Liana. Sabay nilang pinanood ang kanilang mga anak. Masaya ka ba? Bulong ni Rafael sa kanyang tainga. Pumikit si Liana at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Sobra. Katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayong tawanan ng mga bata ang maririnig. Salamat. Muling bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng emosyon na hindi na nito kailangang itago. Salamat. Dahil iniligtas mo kaming lahat. Humarap si Liana sa kanya, hinawakan ang kanyang muka, at tinitigan ang lalaking minahal niya sa kabila ng lahat. Hindi lang ako, sagot niya. Iniligtas natin ang isa't isa. At doon, habang ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam, ibinigay nila sa isa't isa ang isang halik. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas sa isang aklat na puno ng pag-asa, kapayapaan at walang hanggang pag-ibig, ang kanilang bagong simula. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at muling pagbuo ng isang pamilya ni Liana at Rafael de Alva. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig at ang inyong mga komento ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo ang bawat salita at bawat eksena. Habang isinusulat ko ang kwento ni Liana at Rafael, kasama ninyo akong umiyak sa kanilang mga pagsubok, kinilig sa kanilang mga sandali, at nagdiwang sa kanilang tagumpay. Ang kwentong ito ay isang paalala
na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok, mga lihim, at mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit sa huli, ipinakita sa atin ni Liana at Rafael na ang pinakamalakas na sandata laban sa kahit anong dilim ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili at ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit sa pinakamatinding sakit, mayroong laging espasyo para sa paghilom at para sa isang bagong simula. Sana po ay may aral at inspirasyon kayong napulot mula sa kanilang kwento. Ikinagagalak ko pong mabasa ang inyong mga saloobin at nararamdaman. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Nagmamahal, pusong muling umiibig.